Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gaano katagal? Hello mga kadonatics, eto kakapasok lang talaga bagong interview ni Marcos Jr., ni Da Jr. At dito, pakinggan nyo yung mga sinasabi niya mga kadonatics. Ewan ko ba kung mainis ka? Ha? Nakakagalit? Tatawa ka ba? Kasi ang galing talaga magsalita. Ang galing. Hanggang salita lang mga kadonatics. Wala nang nagawa. Pero yung mga promises niya dito mga kadonatics, naku, ang gaganda pa rin yung mga plano niya sa Pilipinas. Ha? 3 years ka na sa pesto. Ba't hanggang ngayon, plano ka pa rin meron? Ay, nako, ito yung mga klaseng mga liderato mga kadonatics na hanggang papel lang. Papers lang, theory. Pero yung application, napaka-poor. Sobrang poor talaga. Walang-wala talaga to kay Tatay Digong. Alright, without further ado, let's watch the video. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now, you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Pwede lang mga kadonatics, huwag mainip kasi kailangan ko mag-stop for the sake of my own reaction para hindi natin makalimutan yung details at the same time mga kadonatics to avoid copyrighted issue. Alright, let's go. Ilang dekada tayong business as usual. Kaya ano nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious. 3 years na mula ngayon ha. Mula ngayon. Naku, mag-start pa lang mga kadonatig. Mag-start pa pala. Business as usual. Mas lalong worse yung sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas dahil sa kanya. Ayaw niya pala yung magandang pangangalakad sa Pilipinas. Gusto niya yung worse mga kadonatics. Kaya business as usual. Nope. Of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy project, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Hindi lang, wala kang nagawa. Tell me mga kadonatics, write down below kung ano yung mga legacy projects nga nagawa niya in 3 years. Ano meron? Yung 100 days ni Tatay Digong, first 100 days, ang dami niyang nagawa talaga. Grabe. Inumpisahan ng mga projects in that span of a time mga kadonatics. Pero ito, hay nako. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gaano katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those... Grabe talaga makapagsalita mga kadonatics, no? Grabe. Sobra talaga. Akala mo kung sino talagang may ginawa sa Pilipinas. These are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na. Tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. Ha? Mag-resign daw yung mga kabinete niya. Warning lang pala. Ay nako, probation ka pa. 3 years yung probation niya. Tapos ngayon, after 3 years mga kadonatics, walang nagawa yung mga kabinete niya. Anong nangyari? Probation pa rin. Walang tinanggal. Military. Kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You relieve. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. No, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Iba talaga yung mga sinasabi niya sa mga ginagawa niya. Promise like 100%.
Iba talaga yung nasa utak ni mga Kadonatics. Ewan ko ba kung sino talaga yung advisor niya. Because I tell you right now mga Kadonatics, his advisors failed him miserably. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga, kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Part of his acting mga Kadonatics, part of his acting. Ganun talaga yung mga typical na mga politicians. Magpapakita sa publiko na may ginawa mga Kadonatics para sabihin, bumaba sa level namin. Pero hanggang doon lang taman. Wala na. Pagkatapos niyan, forget about it. Talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, 3 years. lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. Tila ba tong reporter na ito mga Kadonatics na proud talaga kay BBM? Ewan ko ba? Sino yung pangalan niya? Si Cheryl Cosim? Ay nako naman, Cheryl Cosim. Anong nangyari sa'yo? Akala ko ba napaka-fair mo na journalist? Ginagawa mo yung assignments mo? What? Di ata nagre-research. Level of government. It's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokong to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami Uy, na. ganda ng report. Okay, sige nga, tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, You look, if it's important, dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? kapupuntahan mo nga. Uh-huh. Sabi ko, hindi ka nakakasiguro. Halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabihin, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Puntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Ilang kabinete mo? Nasa 30 plus ata mga Kadonatics ang nag-submit ng resignation letter. Courtesy kuno, resignation letters. Pero anong nangyari? Hindi tinanggap. Wala nang nagawa yung mga kabinete na yun in 3 years. Nag-resign na. Kasi gusto mong mag-resign sila kasi walang nagawa. Ngayon, hindi mo tinanggap. For what? Like warning sa kanila. Like sinasabi niya, while ako mga Kadonatics na under probation. 6 years atang probation dito. Hanap tayo na mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get... Hindi na naman sa wala lang napalitan. Ako, trabaho to just if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Ililipat lang.
Ay nako, nakakainis talaga mga kadonatics makinig sa kanyang mga sinasabi. Ay nako, tila by heart yung mga sinasabi niya mga kadonatics, pero hanggang doon lang talaga. Ha? Magandang inspirational speaker to mga kadonatics, hanggang doon lang. Pero sa gawa, nako, napaka-weak talaga niya. Minanipula siya ng mga kabinete niya. Ay nako. What do you think? Comment down below mga kadonatics. Babasahin ko yan, i-heart natin. Thank you so much and please take care of yourself. God bless you. Bye-bye.